Pinasaya na Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang mga fans sa Dubai sa pamamagitan ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang romantic comedy na ito ay nag-premiere sa The Real Cinema sa Dubai Mall noong April 12, 2025 at naging isang malaking hit sa mga manunood, lalo na sa mga Pilipino sa Middle East. Sa red carpet event, dumagsa ang mga fans upang makita ang kanilang mga idolo. Ang presence ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa Dubai ay nagbibigay diin sa lumalaking impluensya ng mga Filipino films sa international na entablado, particular na sa mga lugar na may malaking komunidad ng mga Pilipino. Ang My Love Will Make You Disappear ay isang kwento ng isang babaeng naniniwalang may sumpa siya na nagiging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga minamahal at ng kanyang landlord na may sariling mga problema. Ang pelikula ay ipinalabas sa higit 30 bansa kabilang ang Middle East at nagiging matagumpay sa takilya. Para sa mga fans na nais makapanood ng pelikula, maaari itong mapanood sa mga sinihan sa Dubai Mall at iba pang mga sinihan sa Middle East. Siguraduhing abangan ang mga susunod na screenings at event na may kinalaman sa pelikula. Ayan, ang daming ito sa tao. Actually, 3 screenings pala yun, on that day. Talagang Oo. sunod-sunod din. Oo. Ang bongga ng Kim. Ayun. So, Talagang expected naman natin na talagang pinagandaan ng mga Kim Pao Dubai Oo. chapter yung Iba-ibang ano yan eh. yung Iba-ibang meet and greet fandom na yan. yan. Grupo Yes, yan eh. oo. Pero napakarami. Ayan. Pero sige, papasok na yung picture din. Sige, Yung kasi last na sa kaibigan sinend ko. natin. Oo. Sa kaibigan natin. Ayan. Okay. Si Rachel Lucas na isang cancer patient pero may magandang balita na hinihintay na lang isa niyang test para masabing cancer-free na siya. Yes, buti naman. Oo. Buti naman. Pero ito talaga, natupad yung wish niya, di ba? Oo, yung wish din natin. Matagal niya hinihirit din yun sana, na sana makalapit siya, Oo. etc. Di ba yan yung binulong mo kay Kim Chiu? Oo, sinabi ko, Kim, merong cancer patient to sa sa Dubai. Dubai, baka sakali. Naka-wheelchair siya, hindi pala siya naka-wheelchair. Oo, pero after that daw, parang nanghina siya din. Alam, hindi ba siya naka-wheelchair nang pumunta dyan tapos tumayo na lang siya? Pero yung wig, sinabi ba naka-wig na? Oo, naka-wig siya ng pink or ano naka-wig na. Ayan. Pero ang ganda ng kwento niya kasi nung pinakita niya yung video na nakita siya ng Kim Pao, talagang pas pinag-uusapan siya. Siguro naaalala nga ni Kim Chiu yung sinabi mo na parang kailangan ganito. Kaya tinawag din siya. Pinapunta talaga siya. Alam mo ba, nag-effort siya. Yan ang gumawa pa siya ng ganyan na si Rachel. Correct. Tapos nung birthday niya, kaya siya naiyak dahil yung birthday cake na ibinigay sa kanya ng ate niya ay merong Kim Pao. Ganun siya ka kapatid Fanatic, sobra. ng bonggang-bongga. Congratulations, Rachel! At kahit paano ay natupad ang pangarap mo at sa iyong birthday na magkaroon ka ng photo op sa Kim Pao. Yun nga lang pinaliwanag niya. Sabi ko nga, ba't hindi mo tinanggal yung ano mo, face mask Face mo? mask. And siyempre, Ang sabi niya kasi siyempre, for safety. ano ba Treatment. tawag do? Treatment pa lang niya. So, hindi pala siya pwede. Tsaka ano na rin, for safety na rin talaga. Kasi siyempre, hindi pa naman siya talaga totally Exposed. healed. I mean, Oo. nagpapa-treatment pa siya eh. Baka kung ano pa yung masagap niya. Lalo pag ganyan karaming tao. At saka si Paolo Payate, hindi pa yata 100% na Oo. magaling. Kaya tama lang na nag-face Tama mask lang. siya. Oo. Pero ayan, Rachel at computer mo na lang, patanggal mo lang sa computer yung face mask mo. Oo, pero nakita mo yung t-shirt na suit niya. Oo. Sa'yo ba galing yun? Patingin nga ulit. Paulit Napansin nga eh. yun. Tignan mo. Oo, Di ba kaya nga yes. siya napansin. Oo. Kaya isa yan sa mga nakita bukod of course sa wig niya, sa face mask niya, yung t-shirt na for sure alam ng Kim Pao na dito galing sa Pilipinas kasi siya lang ang may suot ng ganyan doon sa Dinami-Dami. Yes, and speaking of t-shirt, Ah! nagbebenta pa rin may ako. nagagawa naman palang mabuting t-shirt. Correct. Ayan, nagbebenta pa rin ako ng t-shirt. At habang showing pa, magkaroon kayo ng souvenir. Actually, ang dami pang theater, especially itong nasa 3rd week na, di ba? Pero itong Holy Week, syempre, hanggang Wednesday yung hindi. Tama. Hanggang Wednesday siya. And then, baka mukhang wala muna ng Thursday and Friday. Yes, sarado pa ang mga sinihan. Back yan ng Saturday and Sunday. So, may Saturday na
nag-showing eh. Yes. Ganyan ba yung suit niya? Oo, yan ang Ayun. suit niya. And, i-message po ko sa aking Facebook Messenger, Ray Pumaloy, kasama ko ang nanay ko sa profile pic at nagtatanong mga tiga-Korea kung may- ipalalabas din ba daw doon yung yung Parang- pelikula. Parang wala tayong masyadong sa Kaya nga sabi ko, Korea eh. wala akong masyadong alam at kumakati ang mata ko kahit magagat. Oo, wala Amay umiikot-ikot. Umiikot yung ulo mo. Ganon. Hindi, sa Korea parang wala tayong masyadong, halimbawa, hindi ko nababalitaan na nagpapalabas tayo ng mga pelikula natin doon. Unlike sa Japan. At saka yata, kinakailangan yata may black screening. Oo, mga Dapat- black screening lang. Oo. Pero syempre, medyo mahirap magpadala doon ng reels, ng pelikula, tas black screening. At least ito, palabas sa mga sine. Pag black screening ba, ang nagpo-provide ng ticket at saka accommodation ng ng mga artista ay ang panay? Oo. Ang grupo na yon. Alin dyan yung sa... Hindi, pag may black screening, katulad ng ginawa ni Paula at saka ni... Dyan sa Dubai. O sa Dubai. O dahil showing dyan yung pelikula, Oo, kaya kailangan na isinama pumunta, na. nag-promote sila doon. Baka ang I Want TFC. I want TFC. Kasi di ba yun ang connect? Ganun with yata I Want kung TFC, merong eh. malaking theater showing, Mm-mm. doon ang isang pelikula. So parang dinadamay na, Oo. sinasama na ng production. Kasama yun sa itinerary talaga ang Dubai, di ba? Kasi yan, Canada, usually America, Canada, tapos ito, ano to? Hong Kong kasi Hong Kong. hindi eh. Ay, hindi ba kasama ang Hong Kong? Hindi sila nagpupunta dun eh. Oo nga, hindi sila Diba? nakapunta. Ay, hindi ba sila nakapunta? O, sa Japan Dubai pala. lang. So, Japan, nagpunta Japan na sa sana Japan. pwede pa. Pero marami pa namang after Holy Week for sure, marami pang magbubukas sa sinehan. At marami pa yata mag-uulit ng black screening. Mm-hmm. So, yung mga 300,000 na yan, baka more pa yan. Ano? Anong 300,000? 300 million pala. Pababa naman ang pababa. O, 300 million, no? Oh, I'm sure naman. Hopefully talagang yung kasi ang tingin ko lang ang sinasabi nila mga close to 1 billion, parang 600 to 700 yung target sana. Since first movie naman ito ng Kim Pao, parang 'di ba ang cut din, yung first nila ganun lang halos. Ganun din. Oo, 700, 800 kaya lang umingay tas dumami ng dumami. Ayun. Ang balitang ito ay isang magandang patunay kung gaano kalakas ang star power ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international stage, lalo na sa mga lugar na may malaking Filipino community gaya ng Dubai. Ang mainit na pagtanggap ng mga fans sa pelikulang My Love Will Make You Disappear ay nagpapakita na gutom pa rin ang mga manunood sa mga kwento ng pag-ibig na may kakaibang twist katulad ng timang May Sumpa na nagdadala ng drama at kilig sa parehong pagkakataon. Bukod dyan, nakakatuwang makita na sinuportahan ng mga Pinoy abroad ang lokal na pelikula. Ibig sabihin ito ay may malaki pang potensyal ang Filipino films na makapasok at magtagumpay sa international market. Parang soft power natin yan na sa pamamagitan ng entertainment na ipakita natin ang galing at kwento ng mga Pilipino sa mundo. Hindi lang ito simpleng movie screening, isa itong selebrasyon ng kulturang Pinoy sa ibang bansa. Ang ganitong event ay nagbibigay ng sense of home at connection para sa mga OFW at mga pamilya nila. Imagine, nasa gitna ka ng Dubai pero ramdam mo ang vibe ng Pinoy kilig at hugot. Pwede ring dagdagan ng kwento kung paano nag-interact sina Kim at Paolo sa fans. May meet and greet ba? Nag-perform ba sila? May viral moment ba sa red carpet? Ang ganitong mga detalye ay nagpapalalim sa koneksyon ng mga artista sa kanilang audience, lalo na sa social media age. Magandang idagdag din kung paano nabuo ang pelikula, saan ito kinunan, ano ang naging inspiration sa kwento, ano ang mga challenge nila during the shoot. Ang tagumpay ng My Love Will Make You Disappear ay maaaring maging daan para mas maraming Filipino films ang maipapalabas international, hindi lang sa mga OFW communities kundi pati na rin sa mainstream global audience.